So ito ha, sunod mga kababayan. Dito tayo ngayon kay Bong Revilla. Nako po, mga kababayan. Ano iyang kay Bong Revilla, Ken? Ito nga, mga kababayan, si Bong Revilla kinasuhan na daw. Daw, kasi hindi ko pa naman nakita. Pero ngayon, pag nakita ko na, ito, pakinggan ninyo, mga kababayan. May flash report po tayo mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol, Nico Ma'am Brenda Nico. Barton, hello po. Magandang hapon sa iyo, Tony. Inalunso ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na ang artista at dating senador si Ramon Bong Revilla Jr. ang sinampahan nila ng kasong graft at malversation kaugnayan ng flood control scandal sa Patay. Sandigan Bayan. Ayon kay Clavano, ito ay nagmula noong 2025 dahil dito yan sa maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Ayon kay Clavano, hindi nasimulan ang proyekto pero dineklarang itong natapos na kahit hindi nasimulan. Falsified documents para patunayang natapos ang proyekto. Kaya rin na-implicate itong si Revilla at sabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa DZMM, Radyo Patrol sa 30 at DZMM Teleradyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Ayan, kita nyo mga kababayan. Tama nga yung sabi ni Mamulay. Bakit? Kasi, ligtas na sana siya, pumunta pa. Ayun. 'Di ba? Balik kulungan ka na naman. Ito pa, isa. Dr. Bong Revilla, taring na opisyal ng DPWH 1st District Bulacan, silapangan ng kaso ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Ito. Ivan, sino ang dating senador na kabilang sa kinasuhan? Yes, Monica, kasama sa mga sinampahan ng kaso ngayong araw ng Office of the Ombudsman si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Patay. Pasado alas 2 ng hapon, kanina ang nagpunta kapal ng ang mga ebidensya. opisyal ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan upang maghain ng kasong malversation at graft laban kay Revilla at sa 6 na opisyal ng Department of Public Works and Highways Bulacan, 1st District Engineering Office. Kabilang dyan sina former Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, RJ Dumasig, Emelita Huat, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Ayon sa Office of the Ombudsman, sangkot ang mga ito sa 92.8 million pesos na umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan, kung saan nagsabwatan umano ang mga ito para ma-release ang... Nagets ko na mga kababayan. Kaya pala, hindi sabay-sabay itong mga senador na kinasuhan. Kasi ganito pala siya mga kababayan. Hanggat sino yung dawit, kasali. Hanggat sino yung nandiyan involved, kasama sa makukulong at makakasuhan. Halimbawa ako, si Ken, meron akong project dyan sa Cavite. Kung sino yung engineer, district engineer, kontraktor, senador, congressman, gobernador, kami lahat niyan isang batch. Sabay-sabay kaming kakasuhan. Sunod batch naman, halimbawa, katulad ngayon kay Bong Revilla, kung sino yung mga engineer na kasabwat niya, kasama niya, sama-sama silang kasuhan. So, yun na yung isang batch nila. Sunod naman, halimbawa, next na kaso si Chis Escudero. Kung sino yung mga kasama ni Chis Escudero kasabwat niya, yun naman sunod-sunod yun. Mura sa contractor, district engineer, DPWH secretary, DPWH undersecretary, tapos si Chis Escudero. Parang ganun pala mga kababayan. Kaya hindi pala siya pwedeng isabay-sabay ang senador, isabay-sabay ang mga engineer, isabay-sabay yung DPWH na worker. Hindi pala. Isang senador, lahat ng connect niya, dawit. Sabay-sabay silang kasuhan. Tapos sunod senador, yun naman. Kaya pala, ngayon ko lang na-gets. Ang akala ko kasi mga kababayan, kung sino yung mga senador na kinanta, ay sabay-sabay silang kasuhan. Hindi pala. Hindi lang senador, pati yung mga district engineer at yung mga engineer at saka yung mga gobernador, congressman, or mga DPWH secretary, by project pala yan. Kaya mga kababayan, medyo matagal nga talaga. Kasi ang dami nila.
Halimbawa, yung isang distrito, halimbawa ko si Kent, o distrito ko Lanao del Norte, or Davao del Norte. So ngayon, yung Davao del Norte, lahat ng project ko yan, kung sino yung mga sangkot dyan, mga engineer, contractor, foreman, mga mason, mga kung ano-ano, sabay-sabay kami niyan. O, tapos next district naman. Ganun pala yun. Kaya talagang, ay Diyos ko. Oo, depende sa involved at konektado. Kaya pala mga kababayan. Ma'am Lucina, maraming salamat sa yung $20 palipad. Thank you so much po. Huwag po kayong mainip. Paunti-paunti yan, sabi ni Ma'am Miriam Suzuki. Bawat proyekto, lahat ng pumirma. Naku po, patay. Paano kung yung isang proyekto, pumirma ako, tapos kabilang proyekto, pumirma ako ulit, tad ako ng kaso, hindi talaga ako makalaya. Kung bawat proyekto, nandun ako, patay. Patay dito yung appropriation, budget appropriation. Sino ba yung niyan, budget appropriation na in charge niyan? Naku po, Diyos ko. Patay kayo dyan, apakabigat niyan. Ayun na, mga kababayan. Naku, sunod na naman linggo, sino na naman kaya? Naku, ang daming nag-comment, nakulong ka na, bumalik ka na naman. Wala kang kadala-dala. Hindi ka na lang manahimik sa farm mo, bumalik ka pa. Naku. Magulat na lang tayo. 'Di ba, Ma'am Miriam? Sino ang kasama nila, doon rin sila magsama-sama sa kaso. Paano nga, Ma'am Beverly Paruhinog, kung yung isa doon ay nakapirma din sa isa? Paano kung yung isa ay sangkot din doon sa isa? Di matadtad talaga siya. Ang galing ni PBBM sa style niya, ang galing. Ang galing ng estilo ni PBBM sa pagkaso. Bakit? Kasi kung isang tao, isang kaso, mahihirapan nga naman. Pero kung isang proyekto, kung sino yung sangkot, halimbawa, dito sa Bulacan. Yung Bulacan na yan, kung ano yung project, kung ilan kayo, lahat kayo dun sama-sama sa isang project. Kung ikaw naman nakasama doon, sangkot ka sa kabilang project, dawit ka, madagdagan yung kaso mo. Putang ina, tad-tad ka talaga. Hindi na mahihirapan ang gobyerno dito. Kasi lahat na sila sama-sama na yun bukas naman sa Cavite, tapos sa Muntinlupa, sa Paranaque. Nako, kung sino na naman yon. Ganyan talaga, Ken. Nako, Sir Wilford Lim, 'di ba? Kaya nga wag naman sana mapadali. Mahirap baka madouble jeopardy. Kaya nga, 'di ba, Mamulay? Nako, mahirap ito, Bong Revilla. Sino ba yung sunod nun? Pagkakaalam ko, Jewel Villanueva at saka Jinggoy Estrada na naman to. Tapos sino pa yung sunod? May Nancy Binay pa yata yun. Tapos Grace po nakalagay. Hala. 17 yun. Ay, hindi. 21 lahat yung pinangalanan ni PBBM nun na kasali sa kasuhan yung ini-endorso ng ICI. 21 sila lahat kasama si Saldico. Patay kang bata ka. Oo, additional charge yun, Ken. Multiple charge ang kalalabasan niyan. Di ba, walang kadala-dala. Gusto pa rin magnakaw ng milyon-milyon. Naku, patay kayo dyan. Catalina, sentro lahat, kasama siya, kaya nag-suicide. Di ba, Mamulay, totoo yun. Alam nyo si Cabral, si Catalina Cabral, kaya yun siya nagpapakamatay, sa totoo lang. Kahit buhay siya at makulong siya, hindi talaga siya makalaya. Bakit? Kasi sa lahat ng project na sangkot sa korupsyon, nandun siya Kung meron mang pinakamalaking charges doon, katulad ni Garjola at ni Diskaya, mas malaki na pananagutin si Catalina Cabral. Bakit? Lahat kasi ng project nandun siya. Lahat kasi ng project na bawat lumabas, dumadaan sa kanya. Kaya putang ina, wala kang choice, tumalon ka na. Di ba? Sumasalangit sa demonyo at sa impyerno sanang kaluluwa niya. Kita nyo mga kababayan? Diyos ko naman. Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao, saan mang sulok ng bansa. Nadadawit ka na, walang ibang gawin.
ay tumalon ka na lang dun sa bundok. So may binggit. Wala talaga, mga kababayan. Ha? Talagang tatalon. Talagang magpapakamatay. No choice. Sige nga. Kung halimbawa sabihin natin, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Diskaya at ni Garjola or kanilang nakurap. Kung tutuusin mo, lahat yan dumadaan kay Cabral. Tignan ninyo ilang kontraktor yung dumaan, ilang engineer, ilang politician. Bawat count nun, may count ka. Diba? Powerful siya sa opisinang yun, diba? Oo, kaya wala talaga siyang choice. Ang yung pagkamatay ni Cabral, hindi siya tumalon para balikan siya ng mga nasa listahan. Tumalon siya kasi siya ang pinakamabigat na makakasuhan. Siya ang pinakamatagal na masintensyahan. Diyos ko, kung sabihin natin 100 years ka doon sa loob, putang ina, mamamatay ka na lang doon, di ka pa rin nakalaya. Diba? Diyos ko to, mga kababayan, mahirap talaga. Grabe no, yung dinanas ni Cabral. Ngayon si Bong Revilla, ako abang-abangan natin to sa sunod, mga kababayan, kasi ang sabi pa naman nung tagapagsalita ni Buying sa ombudsman na si Clabano, yung gwapo, yung matangos ang ilong, si Clabano, bukod kay Bong Revilla, si Joel Villanueva, si Jinggoy, sino pa yung mga andon, si Escudero, si Binay, si Bunuan, si Bernardo Saldico, kasali nga si Angara, di ba? Doon sa hindi, wala pa si Angara. Ngayon lang yan bago lang yung si Angara Si Grispo. Naku po, Diyos mio Marimar. Di ba? Yung ninakaw niya, ibabayad din niya sa lawyer niya. Sabi ni Ma'am Lily Tonini. Nako, Diyos ko po. Para makaiwas sa liabilities sa kabulastugan ng DPWH Kent. Kaya nga, Sir Wilford Lim. Kaya tumalon siya. Hindi naman porket tumalon siya ay maligtas na itong mga kasabwat niya. Nakuha nga ni Buying itong listahan. Nandun na kay Buying lahat na kung saan nga sabi ni Libeste na hawak daw niya, na which is ang sabi nga ni Clabano, tagapagsalita ni Buying, na soft copy lang daw ang hawak ni Libeste. Yung pinaka-hard copy ay na kay Buying na kung saan napakakapal nun, tambak-tambak na listahan at papilis ng DPWH na kay Buying. Naku po. Naku, di mauubos yaman nun ni Cabral. Biruin mo, mamulait kung bilyon-bilyon yung kinuha ng mga kontraktor. Ano pa yung kay Cabral? Dapat nga yun, hindi porkit patay siya, ay yung mga ari-arian niya, dapat ipipraise lahat yan Dapat kumpiskahin lahat yan. Kasi bakit? Hindi porkit patay na siya, tapos na ang kaso. Paano yung mga ninakaw niya? Thank you na lang? Siyempre, mamanahin yun ng mga anak niya. Di ba? So, ganun na lang ba ang mangyari? Thank you na lang? Kaya nga sabi nung professor ng UP, kung talagang ang dignidad mo ay pagpapalit mo sa pera, walang kwenta ang pinag-aralan mo at degree mo. Kung mapupunta lang din naman sa pagnanakaw. Diba? Ang salitang forthwith, mahirap bang intindihin at gawin? Or sa madaling salita, immediately, walang kwenta ang pinag-aralan mo or degree mo kung ipagpapalit mo ang dignidad mo sa isang katiwalian. Sabi yan mismo nung professor ng UP. Diba? Oo, mga anak na niya, taga-pagmana na puro nakaw. If true na sangkot si Grispo, hindi pa ba siya kontento sa minana niya? Sa adopted niya na si EPG at Susan Roses. Actually, Ma'am Elena Garcia, kasali yung pangalan niya dun sa sinabi ni ni Bernardo, Yusik Bernardo. Undersecretary ng Planning and PPP, kaya kanya lahat dumaan. Natural, baka andyan ang under the table. Oo, totoo yan. Diyos ko naman. Hindi ba, kasi syempre kung dumikit ka kay Cabral,
dito sa 1 billion, kahit 200,000 sa akin, 200 million sa akin dyan, bahala na kayo. Under the table. Kumbaga si Cabral para siyang parang HR, no? Para siyang HR na pag nag-apply ka sa barko, bago ka mahilera doon sa sasampa, under the table para mauna ka sa pila. 'Di ba? Ay nako. Kaya nga mga kababayan, kung gusto mong yumaman, mag-contractor ka eh. Kung gusto mong mas mayaman pa sa contractor, mag-DPWH ka. No? Tas gayahin mo yung posisyon ni Cabral. Bakit? Ang yaman. Yun nga lang, pag namatay ka, hindi masaya. Bakit? Bugbog ka, hulog ka sa ilog eh. 'Di ba? Mayaman ka nga. Mamamatay ka naman sa bangin. Gusto nyo ba yun? Mga kababayan. Kung gusto mong yumaman, mag-DPWH worker ka. Yun nga lang, pag namatay ka, masakit naman. Bakit? Kasi mabubugbog ka, mahulog ka sa bangin. 'Di ba? Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba yun? Mayaman ka nga, pero ang ikakamatay mo yung bangin, andi na. 'Di ba? Di bali na magulam ako ng tuyo. 'Di ba? Di bali na ang pera ko 1,000 na lang sa wallet ko. Huwag lang yung marami kang pera, tas pag namatay ka, hulog ka naman sa bangin. Ang tanong, totoo ba talagang nahulog sa bangin? 'Di ba? Totoo ba kaya yun? Na nasa bangin siya? Nako. Basag ang mukha, bali ang likod, bali ang bewang. Di bali ng mahirap, mayaman ka nga, pero hindi ka naman umabot ng 60 years old, di ka pa nakapagretiro, namatay ka naman sa bangin, di na. Di ba? Mas piliin ko na lang mag-alaga ng manok sa bukid. Di ba? Tapos mag-alaga ng biik, after 6 months, makabenta ka pa. Mas piliin ko maghanap ng 5 fingers, yung tinatawag nilang daliri, pampakain sa baboy, o di kaya puno ng saging. Di ba? I-slice kong ganun, haluan kong niyog, o di kaya tahop, busog pa yung biik ko. Diyos ko, kaysa naman mayaman ka, marami kang pera, marami kang business, mamatay ka naman, mahulog sa bangin din na, oy. Kung ako mamatay, mas piliin ko yung namatay ako tas nakahiga, hindi yung namatay ka dahil sa bangin, kalukuhan. 'Di ba? 'Di ba? Pulong siyut man. Ay nako, mga kababayan, ang pira hindi nadadala sa hukay. Totoo 'yan, Ma'am Merly Morales, 'di ba? Kaya tignan nyo si Digong, buhay pa, naubos na yung pera. Ikaw ba naman, 2 billion na yung naubos niya. Buhay pa, ubos yung pera. Do you think I can't accumulate even 5 billion? Wala akong pera. Mahal ang pamasahe sa eroplano, kaya hindi ako nakapunta dito. Dumating si Trillanes. Sige, walang pera. Pirmahan mo. Pirma ka, Weber. Sige sir. Pirmahan ko yan, sir. Gusto ang kapalit, sir. Sampalin ko siya sa publiko. Sir, lo. Kita nyo. Sus, lo. Diba? Wala daw siyang pera. Pero nung papirmahin sa Weber, sir, anong kapalit, sir? Sampalin ko siya sa publiko. Butang ina mo. Diba? Walang pera. Hindi ako makapunta. Mahal ang pamasahe sa airplane. Umasa lang ako sa retirement pay. Galuso lang yung nguso mo, Digong. Lakas mo pa naman humalik dun sa babaeng nandere sa'yo. Ayan na nga, mga kababayan. Diba? Ang tanong, patay na nga ba? Walang imposible pag maraming pera. Pwedeng i-fake death certificate pag nag-plastic surgery lang sa ibang bansa. Kaya nga, mas masarap ang pinagpawisang pera kaysa galing sa nakaw. Totoo yan, Ma'am Aurelia Soriano. Diba? Diyos ko, kahit alam nyo kung meron siyang 20 billion, kahit matulog na lang si Cabral, hindi pa mauubos pera niya. Kahit matulog na lang siya araw-araw, mag-trip around the world dyan, magpasyal-pasyal, hindi mauubos pera niya. May 100 million ka, maikot mo na yung buong mundo. Hindi mauubos ang pera mo kung may 100 million ka. Tandaan nyo mga kababayan, 100 million maikot mo yung buong mundo. Makakain ka pa ng mamahaling steak. Hindi po yung steak na kahoy ha, steak na yung medium rare, Danish. Anong Danish to, sir? Ay, nako. Ngayon mga kababayan,
ano na nangyari sa kanila. Kami-kani Comics TV, hello. 'Di ba? So yun lang po mga kababayan, yung ating live no sa mga oras na ito. Dalawa lang talaga topic ko kasi bakit? Natuwa kasi ako na si Digong na ang tatay niyong cartoon uuwi nakabalot sa garapon. So yun lang mga kababayan no. Maraming salamat po.